Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kami mismo ng mga kasama ko ang nakaranas ng pangyayaring ito. Taong 2016, October 28, 11 p.m. Niyaya ko ang aking grupo na magtagaytay. Mahilig kasi namin gawin ito lalo na kapag Biyernes ng gabi. Wala kasing pasok kinabukasan. At yung tinatambayan naming coffee shop doon, madaling araw na rin nagsasara. At hilig din namin magkakaibigan na pumunta ng Tagaytay para lang kumain si Angel's Burger. Dahil sabi ng isa kong kasama, ibang-iba raw ang lasa ng tinapay doon at ang pagkakaluto ng karne. Kaya nagkakasundo kaming pumunta ng Tagaytay ng ganong oras. Iwas traffic na rin. Meron kaming isang kasamang nagngangalang Johnny. At hilig niya ang pagsasaliksik tungkol sa mga agimat, anting-anting, at kung ano-ano pang mga pangontra sa mga elemento, espiritong ligaw, at kung ano-ano pang mga nilalang na alam nating nakapaligid sa atin. Pero hindi natin sila nakikita. Bagkus ay nararamdaman lang natin ang kanilang presensya. Masaya kaming umalis ng bahay. Kwentuhan dun, kulitan, asaran, at kung ano-ano pang mga normal na ginagawa ng mga magkakaibigan. Nang makarating kami sa Tagaytay, bandang 1:00 na ng madaling araw, sarado na ang lahat. At yung tinatambayan naming coffee shop, hindi na rin tumatanggap ng mga tao. Hinihintay na lang daw nilang umalis ang mga natitira nilang customers. Kaya napagkasunduan ng aming grupo na pumunta na lang si Angel's Burger. Angel's Burger yon na malapit sa Highlands. Habang kumakain kami sa Angel's Burger, nagkakabiroan kami na mag-ghost hunting sa Highlands. Dahil nga 10 oras na ng gabi, alam naming wala ng tao, maraming puno, matataas na damo, malalaking bato, at kung minsan ay nababalutan nyo ng napakakapal na hamog. Pagkatapos naming kumain ay napagkasunduan na naming umakyat papuntang Highlands. May mga binubulong at mga sinusulat na orasyon si Johnny sa aming sasakyan. Ang sabi niya ay protection daw sa kung anumang mga elemento ang nandoon sa itaas. Habang paakyat kami, meron kaming nakitang isang patay na malaking puno sa bandang kanan ng aming sasakyan. 5 kaming magkakasama noon sa sasakyan. At kaming 4, kitang-kita naming patay na ang puno na yon. Nang biglang magsalita ang kapatid kong babae na, "Hala, kuya, tingnan mo yung puno oh. Umiilaw. Tsaka ang daming mga bulaklak para silang sumasayaw." Nanlaki ang mga mata ni Johnny sa narinig niya. At parang mas lalo pa itong natuwa dahil alam niyang merong sumusunod sa amin o meron talagang mga nakatirang ibang nilalang sa lugar na yon. Halos mabali na ang ulo ng kapatid ko sa pagkamangha niya sa puno na nakita niya. Nang makalampas na kami sa puno ay parang nalungkot ang kapatid ko. Ang gusto niya ay bumalik kami para tingnan ulit ang puno. Pero ang sabi ko, umakyat na lang kami dahil baka namamalikmata lang siya. Nang makarating kami sa taas ay bumaba kami ng sasakyan. Panay ang usal ni Johnny ng kung ano-anong mga salita na hindi namin maintindihan. Para bang nagtatawag siya ng kung ano o pinapaalis ba niya ito. Tinatanong namin siya pero panay lamang ang tango nito. Biglang napatitig ang kapatid ko sa isang malaking bato. Nanginginig ang mga labi nito. At tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, "Kuya, umalis na tayo dito. Meron ako nakikitang 2 babaeng nakatayo sa malaking bato. Nakaturong sila sa taas habang nakangiti parehas." Bigla-biglang tumulo ang luha ng kapatid ko pagkatapos siyang sabihin yon. "Umalis na tayo dito. Nandito na sila," wika ni Johnny. Sabay tanong ko ng, "Ha? Anong nandito na sila? Sino? Ano bang ginawa mo?" "Ginamit ko yung pantawag sa mga laman lupa. Sinusubukan ko lang naman kung totoo yung binigay sa akin ng antingero na nakainuman ko.
Ha? Anong gagawin natin ngayon? May mga orasyon ako nilagay sa sasakyan natin. Hindi tayo magagalaw ng mga yan. Gusto ko din subukan yung bago kong puder. Pangkaligtasan daw yon, sabi nila. Wika ni Johnny. At agad kaming sumakay sa sasakyan at bumaba na pabalik ng Manila. Nung naimasmasan na ang kapatid ko, tinanong niya kami kung babalik ba kami sa puno na dinaanan namin kanina. Ang sabi ko sa kanya ay nakalampas na kami. Malapit na kami sa Ruenas. Nang makalampas na kami sa Ruenas, ako, nakita mismo ng mga mata ko. Merong kumakaway na babaeng nakaputi sa harap ng chapel. Bigla akong tanong sa kanila na may halong gulat. Nakita niyo ba yun? Sabay tanong sila ng, ha? Nakita ang ano? Nginitian ako ng kapatid kong babae. At ang sabi niya ay, nakita mo rin kuya? Kumakaway sila, no? Tinanong ko siya, anong sila? Isa lang ang nakita ko. Marami sila, kuya. 5 din sila. Parang tayo. Pinapikit ni Johnny ang kapatid ko at merong itong inusal sa kanya at inihip sa ulo para kumalma. Nung nasa area na kami ng Nuvali, kalmado na ang isip ko dahil alam kong nasa city na kami. Nakatigil ang aming sasakyan. Naghihintay ako na mag-green ang stoplight. Kitang-kita ng mga mata ko. May 2 malaking aso na dahan-dahang tumatawid sa harapan ng sasakyan namin. Nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba to sa mga kasama kong mahimbing na natutulog sa likod. Tinitingnan ko lang sila. At tandang-tanda ko ang kanilang itsura. Mahaba ang nguso. Itim na itim ang mga mata. Itim na itim ang mga balahibo. Animoy blankong-blanko ang emosyon. Dahan-dahan silang naglalakad. Dahan-dahan akong nililingon. Sa sobrang takot ko'y hindi ko na malaya na green na pala ang stoplight. Yung ilang segundong pagdaan nilang dalawa, animoy 1 oras sa pakiramdam ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan na yun. At hinding-hindi na namin uulitin pa ang pumunta ng Tagaytay ng ganung oras at subukan kung anuman ang bagong agimat, pangontra, o kung anumang akala natin ay makakatalo sa kanila. Dahil hindi natin alam ang kanilang kayang gawin kapag sila naman na naglaro sa atin. At nung makauwi kami, agad kong tinanong ang aking tatay kung ano ba yung aking nakita. Ipinaliwanag niya sa akin na aswang daw ang nakita ko. Nakakapagbago daw ng anyo ang mga ito. Kung minsan ay baboy, aso, malaking ibon, at kung ano-ano pang klase ng hayop. Kaya daw ito nagpakita sa akin ay nakaramdam daw ito ng paghamon. At nung nakita nilang nagpapahinga na yung taong naghamon, ay nilampasan na lamang daw ako nito. Kaya ang pinayo niya sa amin, wag na wag daw kaming gagamit ng kung anumang pangontra o dasal, lalong-lalo na sa hindi namin lugar. Dahil hindi lang daw 1 o 2 ang nakakaramdam ng paghamon na ito. Bagkus ang lahat ng mga elemento o nilalang na hindi natin nakikita ay nakakaramdam din. Kaya payo ko sa mga may alam tungkol sa mga agimat o anting-anting, gamitin natin ito sa tamang paraan at huwag na huwag nating susubukan ang mga nananahimik at hindi natin nakikitang mga nilalang.